yung off papunta dito, pakaliwa. Yan o. Ito yung pinaka-lock niya guys to. So napakadali lang i-install ng pin light na to. Ito, ganyan o. Pag iniikot mo to, may butas yan eh. Yan, kakalas na siya. Pwede niyo itong adjustan. Halimbawa, itong bumbilya na to, pag ipasok nyo, halimbawa yan, medyo mahaba. Yan, yan. Halimbawa to, lalagpas dito. Ito, yung housing na to, pwede nyo adjustan. Kailangan ipasok nyo lang na mabuti yung reflector. Then, ilapat nito. Ayan o. Ito, angat lang natin yan. Na ganyan yan. Para pumasok doon sa butas. Yan. Pag nakapasok na yan sa butas guys, yan. So, medyo alalayan lang natin itong sa baba. Pero pwede nyo naman itulak yan. Hello everyone at welcome back sa aking YouTube channel. So, nandito tayo ngayon sa aking project sa Cavite. So, ngayon guys, papasilip ko lang yung pagkabit ng pin light. Bali, meron akong kakabit na pin light dito sa ceiling ng living area. So, napakadali lang i-install ng pin light na to guys. So, yung sukat pala nito ay 12 cm. Yan. Ito. Ang kukuha natin yung sukat yan guys, yung sa yan, yung may tainga na yun sa kabila, saka yung sa kabila. So 12 cm yan. So ibig sabihin kukuhain mo lang yung radius niya. So kalahati 6 cm gagawa ko lang ng pang guide. Ganito yung basic na ginagawa ko ng guide, yung GI wire. Binibilog ko muna itong dulo. Then susukatan ko yan siya. Yan. Yan mula doon sa butas. Hanggang dyan sa bali ay 6 cm. So kapag naiikot mo yan doon sa paglalagyan ng pin light, makukuha niya na yung kabuuan nitong bilog nitong ilaw. So yung iba, ito yung pinambibilog, yung reflector niya. Pero hindi mo kasi makuha yung pinaka sentro ng guhit kapag naguhit ka doon sa kisame. Kapag ito yung ginawa mong pang guide. So ito guys, madali lang itong tanggalin. Ayan o, may nakalagay siya na on and off. So yung off papunta dito, pakaliwa. Ayan o. Ito yung pinaka-lock niya guys to. So napakadali lang i-install ng pin light na to. Ito, ganyan o. Pag iniikot mo to, may butas yan eh. Yan, kakalas na siya. Ito ay may glass. Yan, may cover siya na glass. Tapos ito may siya, tali para hindi basta mawala yung glass na to. Yan yung purpose niya. Kaya may lang siya, may tali. So, eto guys, pwede niyo itong adjustan. Halimbawa, itong bumbilya na to, pag ipasok nyo, halimbawa yan, medyo mahaba. Yan. Halimbawa to, lalagpas dito. Ito, yung housing na to, pwede nyo adjustan. Kasi may screw lang to dito. Yan. Luwagan nyo lang tong screw. Yan. Kabilaan, luwagan nyo. Yan. Pagka maluwag na siya, hatakin nyo lang to. Yan. Hatakin nyo lang. Luwagan pa natin. Yan. So, sagad nyo dito. Yan, umangat na yung yung kanyang pinaka-receptacle. So, lumayo na yung niya. Yung ilaw, yan, pumasok na, pasok na. So, ito kasya to hanggang 9 watts kung di ako magkakamali na bumbilya dito. Tapos, kung gusto niyo pa guys, iangat pa to. Itong na to, pinaka paa na to. Meron pang isang butas doon. Tatanggalin nyo lang to. Ito, tatanggalin nyo to. Ilipat nyo dun sa isang butas. Yan, para umangat pa siya. Yan. Ilipat nyo lang yun dun. So, hindi na natin ilipat. Pinakita ko lang sa inyo na may butas pa yan na pwede pang iangat. Kapag gusto nyo pang adjustan, depende dun sa size or sa watts nung mga bulb na inyong ikakabit. Tapos, dito, yung connection niya, 3 butas kasi yan kasi yung gitna, grounding yan. So, ang may dyan, ang pinaka-connection niya talaga, yung ito, tsaka ito. So, dulo-dulo.
So luluwagan nyo lang to gamit ang flat screw. Yan. Tapos, yan. Pag naluluwagan na, sasapak nyo lang yung wire dyan. Higpitan nyo lang ulit. Tapos ito, pwede nyo pala itong install dun sa kisame guys na nakalagay na itong cover. Halimbawa, ayan o. Kailangan ipasok nyo lang na mabuti yung reflector. Then, ilapat nito yung lock nya. Ayan o. Itapat nyo dun sa butas. Yung lock nya na. Yan. Pagka nakatapat na, ikutin nyo lang. Di nyo lang konti. Ikutin nyo. Yan, maglalak na siya. Yan. Palak na. Yan. Tapos, pwede nyo lang ilagay dito yung wire. Tapos, ito. Itapat nyo lang ito dun sa butas. Itong dalawang paa na to. Tapos, tulak nyo lang to sa kisame. Yan. So, napakadali lang i-install. So, papakita natin yung pagbutas. So, yun guys. Ito yung kisame natin. May design yan. Ito, nakadrop tong part na to. Tapos, yan, kabilaan. So, mula dito hanggang dito sa gitna nung ating ilalagay na guide para doon sa butas ng ilaw ay 30 cm lang. So depende yan sa lawak ng kisame ninyong paglalatagan. Kasi kung medyo malawak yung kisame na paglalatagan nyo, yung ilaw, pwedeng mas malayo ang yung angkot, pwedeng 40 cm mula dito or pwedeng 50. So yung guide natin nagamit so tutusok lang natin yan. Ito ay para sa mga beginners lang pala guys ha. So sa mga legend ay basic na to sa kanila. Kahit di na nila panoorin yan. Ayan. Tusok natin sa gitna. Okay. Meron tayong audience guys. Yung printer ay sa atin nakaantabay kasi pag dinumihan natin to, yari tayo sa kanya. So yan. Tapos to, lagay natin sa gitna ng butas. Tapos ikutin lang natin. Okay, ikot lang. Yan di ba? Ganyan lang. Ganyan lang kadali. So, kailangan siguraduhin nyo lang na ito ay wag susubra ng masyado doon sa base ng ilaw. Kasi nga pwedeng yung ilaw nyo ay kung masyadong malaki yung butas, baka mamaya ay makikita na yung pinaglagarian nyo sa gilid ng ilaw. Kaya dapat sakto lang. So, pag naglagari nito, gagamitan nyo lang ng lagaring bakal. So, dito lang, sa loob lang ng lapis. So, yan. Pakita natin mamaya. So guys, gamit ang ating lagaring bakal. Yan. So, hawakan lang natin ng plier. Yan. Diin natin. Yan, medyo itigas konti. Pwede nyo rin kasing yung lagaring bakal. Pwede nyo rin yan guys, tulisan, tataliman. O kaya kung may lagari kayo yung pangkahoy na yung matulisan dulo, pwede rin yan. So yan ganyan lang. Guys, yun. Paring. Sakot. Paring guys, paring. Inabot ng paring. So yung disadvantage lang pala kapag ganitong pin light ang ilalagay natin
Pag may nadaan ng paring, putol yan. So hindi natin kasi pwedeng hindi putulin yan kasi siyempre pag ilipat natin yan sa ibang area, medyo hindi na magiging maganda yung mukha ng ating pin light, yung distansya. Ngayon, yung disposable kasi ng mga pin light, ng mga downlight, kahit di mo putulin yan kasi manipis yun, ilalagay mo lang, okay na yon. Ito kasi mga ganito, ganun yung disadvantage niya. Pag natamaan o nadaanan yung metal paring, putol siya. Ang kagandahan naman sa ganitong ilaw, kahit na hindi ka magtawag ng electrician kapag nabaste dito, pwede ikaw na lang yung magpalit ng bulb niyan. Kasi kung halimbawa dalawang busted na ilaw lang, tapos tatawag ka pa ng electrician, hindi magbabayad ka pa, 1,000 pa naman ang bayad nun ng service ng electrician. So mahal din, no, ang babayaran mo. So ikaw na lang magpapalit, kayang-kaya mo na yan palitan. Yung disposable na mga ilaw, yan talaga kailangan electrician talaga ang gagawa nun. So ayan, wala tayong magawa, puputulin natin yan guys. So yun guys, ayan o, ito angat lang natin yan na naka ganyan yan para pumasok doon sa butas. Yan. Pag nakapasok na yan sa butas guys, yan, so medyo alalayan lang natin itong sa baba, pero pwede nyo naman itulak yan, kaya lang magkakaroon ng yung ceiling guhit, yan o, guguhit yan doon, no? Kaya inaalalayan ng kamayan pag install, yan o, gumuhit na siya o. Yan. So para may iwasan natin yung guhit, kailangan alalayan natin konti lang. So yan guys, yan o, alalayan natin konti, then tulak lang, yan, okay na. So ayun na, okay na siya. So yun lang, kapag hindi nyo inalalayan kasi ng kamay yun, yun o, meron siyang guhit kasi yung paa niya, yan, sumisipa dito sa kisame. So para may iwasan natin yun, kailangan alalayan lang natin konti bago ipasok to. Tutulak lang natin, so okay na. So yan, pwede nyong ilagay yung glass kapag nag-install kayo, walang problema. Kasi yung kanyang paa, pag ipasok nyo, tulak nyo lang, okay na agad siya. Hindi siya kagaya ng isang resist type na yung kanyang paa nilalagay sa loob para magkaroon ng tibay o bago siya mailak. So ito, napakadali lang siya i-install guys. Mas madali siya doon sa isang pin light na yung paa niya ay 3 yung pinapasok. So yun lang. So ito, kakabitan ko na lahat yan mamaya. So try natin kung matesting natin mamaya yan. Time check guys, for 17 lang hapon. Ayan, nakapag-pailaw na tayo ng ating mga pin light dito sa ground floor. Ayan. So naglagay muna ako temporary na switch. So tugang yung ginawa natin guys. Ito yung unang switch. So tricolor siya. Ayan. Tapos ito yung isa-isa. Okay, ito. Ayan. Ayan ang warm. Ito yung cold white. Ayan. So sa unang bukas yan yung daylight. So punta natin sa second floor. So outlet ko, nakaganyan lang muna. So 1 gang lang nilagay natin dito. Dito sa hallway. Ito isa. Ayan, pakalawa nandun. So 5 watts lang yan guys. So hindi natin makikita mamaya yung liwanag niya sa gabi kasi nga, ayan, uwi muna tayo. Ito, sa isang room, so tugang muna nilagay natin. Itong unang switch ay para dito sa part ng headboard. Tapos yung pangalawang switch ay para dyan sa part ng footboard. Then, yung mga outlet natin, naka-temporary lang muna. Ito wala pa, hindi ko po muna nilagyan yan. Yun, naka-temporary muna yan. So yung kasi
painter, nagpipintura pa siya para mapagulungan niya ng maayos yung paligid ng outlet. Kaya hindi pa natin finix yan. So dito sa kwarto, yan, temporary lang din ito. So dito guys, 1 gang lang muna ang nilagay ko. So 3 pin light pala nilagay ko. Ito, 2 doon sa part ng footboard, tapos dito sa part ng headboard, isa lang. So hindi ko muna nilagyan yung nandito kasi nga may cabinet to dito. So antayin natin yung cabinet kung hanggang saan yung sukat niya. Mas maganda kapag naka-install yung cabinet para kung maglagay man tayo dyan ng isang ilaw, sasakto sa distansya na kailangan nating gawin. So yan na muna guys ang ating ang kaganapan dito sa ating mga gawa. No? So salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. So please like, share, and subscribe po kapag nagustuhan niyo po yung aking video sa araw na to. Maraming salamat at God bless.